Yung pacing ay paglalakad ng paulit-ulit or isang uri ng stimming o self-regulation behavior. Una, mahalaga na tandaan natin na ang pacing ay hindi agad mali. Madalas ginagawa ito ng mga batang may autism para makapagpakalma, makapag-process ng emotions, or dahil meron silang sensory need. Kung gusto mong i-correct o i-manage, mas tama na i-redirect kaysa ipagbawal ito, no? Ito ang pwede nating mga gawin. Ito yung unang hakbang. Una, unawain natin ang trigger, no? Obserbahan natin kung kailan siya nagpe-pacing. Kapag excited ba siya, kapag anxious, kapag bored, or overstimulated. Kapag nakita mo na yung dahilan, mas madali na tayong magbibigay ng mga alternatibong ways para maagapan ito. Ikalawa, magbigay ng kapalit na activity. Kung energy release ang kailangan, pwedeng magbigay tayo ng mga equipments gaya ng trampoline, no? Or magpa-activity tayo gaya ng dance o movement games, obstacle courses, or kung calming naman, pwede ring deep pressure hug, sensory toys, or breathing exercises. Ikatlo, ilimit natin sa tamang lugar at oras. Sabihin natin, okay lang maglakad-lakad pero dito lang sa corner na to, no, ng room, or gumamit tayo ng visual cue. Halimbawa, tape sa sahig na nagsasabing ito lang yung pacing area na dapat mong lakaran. Ikaapat, i-reinforce ang replacement behavior. Kapag pinili niya ang alternative activity imbis na mag-pacing siya, bigyan natin ng praise or maliit na reward. Halimbawa, batiin natin siya, good job, no? Nag-jumping ka instead of naglakad-lakad. And ikalima, gradual dapat yung reduction, no? Hindi agad mawawala ang pacing. Pero kung may alternative na paulit-ulit mong ino-offer, mas madali niyang matututunan na lumipat. Alright? Peace.